22 taong gulang na ako noong na-discover ko ang tinatagong lihim ni na lolo at lola. Ako si Ligaya at ang kwentong ito ay magtuturo sa inyo ng salitang pamilya. Magandang araw, Sir Casper. Sana magustuhan niyo ang istorya ng aking karanasan. Taong 2002. Nung umuwi ako sa probinsya dahil na destino ang mga magulang ko sa malayong lugar at wala akong makakasama sa bahay. Eksakto naman na bakasyon na noon, kaya naman napagpasya nila na iwanan na lamang ako sandali kina lolo at lola. Hindi naman ako tumutol dahil isang dekada ko na rin na hindi nakikita ang mga ito. Malayo ang biyahe at sobrang nakakapagod na umupo ng halos 9 na oras. Sinalubong naman ako ni na lolo at lola sa terminal dahil hindi ko alam ang daan at upang matiyak rin nila na hindi ako maliligaw. Bumiyahe muli kami papunta sa maliit at pinakadulong bayan kung saan puro gubat, taniman at bundok. Napakalayo sa kabihasnan ang bahay ni na lolo at lola. Na tila ba napag-iwanan na rin ito ng panahon. Walang signal, internet, mga gusali at pasyalan. Pero kahit ganun pa man, ay masaya pa rin ako dahil makakasama ko sila. Sa guest room nila ako pinatuloy. Hindi ko naman mapigilan na hindi mamangha sa ganda ng bahay kahit payari ang lahat sa kahoy. Pagkaramdam ko ay nag-time travel ako pabalik sa sinaunang panahon dahil sa mga disenyo, kagamitan at style ng buong bahay. Pero bago pa ako makapag-ayos ng aking mga gamit at makapagpahinga ay may sinabi na kaagad sila sa akin. Bawal pumasok sa silid na nasa dulo nitong pasilyo, iha ha? Anang lola. Pagpatak din ng alas 7 ng gabi ay dapat nasa loob ka na ng iyong kwarto dahil bawal ka nang lumabas sa mga oras na yon. Magdala ka na lang ng arinola para doon ka iihi. Dagdag pa ni lolo. Maaga raw silang gumigising kaya naman maaga rin daw silang natutulog sa gabi. Huwag na huwag daw akong lalabas pagpatak ng nasabing oras kahit ano pa man daw ang marinig ko. Nagtataka man ay hindi na lamang ako nagkomento pa at minabuting tumango na lamang ako bilang sagot. Iniwanan naman nila ako pagkatapos noon upang makapagpahinga at makapag-ayos ako ng aking mga gamit. Alas 3 na ng hapon nang lumabas ako ng kwarto. Nakatulog pala ako nang di ko namamalayan, kaya naman kumukulo na ang aking tiyan sa gutom. Nadatnan ko naman sina lolo at lola sa may salas na nakaupo at tahimik na ginagawa ang kani-kanilang mga libangan. Si lola ay abala sa pananahi at si lolo naman ay nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Kape na sinunog. Naupo ako sa gitna nilang dalawa at nagsimula ng usapan. Kinakumusta ko sila at nagtanong ng mga ilang bagay. Pero mga kalkuladong tugon lang ang sinagot nila sa akin na para bang ingat na ingat sila sa kanilang mga salita. Hindi ko may paliwanag ang pagtataka at kakaibang pakaramdam ko noong mga oras na yun, Sir Casper. Para bang may hindi tama sa mga kinikilos ni na lolo at lola. Naghahanap din ako ng mga old photos at mga album. Ngunit wala akong makitang kahit na ano. Hindi ko alam kung dulot lang ng tagal na hindi ko pagdalaw. Pero parang hindi ganoon ang naalala kong itsura nilang dalawa. Di ko na binagyan ng anumang masamang isipin ang mga bagay na gumugulo sa aking isip. Sinunod ko na lamang sila sa mga roles nila. Pero sa loob ng 3 araw na pag-e-effort ko na mapansin at makuha ang loob nilang dalawa, ay tila walang pagbabagong nangyayari. Parang hindi nila gusto na makasama ako. Pasado alas 9 na ng gabi nang maalimpungatan ako. Matutulog na sana akong muli nang makarinig ako ng mga kaluskos. Sumapit ang gabi. Pasado alas 9 na noon.
nang maalimpungatan ako. Matutulog na sana akong muli nang makarinig ako ng mga kaluskos at ingay mula sa labas ng aking silid. Bumangon ako mula sa aking pagkakahiga at naglakad papunta sa may pintuan. Dinikit ko ang tenga ko dito upang mapakinggan ko ng maayos ang mga nangyayari sa labas. Pero nabuwal ako at napasalampak sa sahig nang biglang may dumagundong na malakas na kalabog. Nasundan iyon ng mga yapak na mga paa na sa palagay ko ay kina lolo at lola. Mabilis naman akong tumakbo papunta sa kama at nahigang muli. Bumukas nga ang pinto na para bang sinilip nila kung nagising ba ako o hindi. Nagkunwari naman akong natutulog at di naman nagtagal ay sinarado na nila iyon at umalis na. Maingat akong muling bumangon at lumapit sa may pintuan. Dumapa ako at sumilip sa ibabang sewang ng pintuan upang tignan ang nangyayari sa labas. Tama naman ang hinala ko na mula nga iyon sa silid na nasa dulo ng pasilyo. Nandoon nga sina lolo at lola sa tapat noon. Kaya naman, hindi ko rin makita kung ano ang nasa loob ng kwarto na iyon. Muli akong nakatulog ng gabing iyon pagkatapos noon. Pagkagising ko naman kinabukasan ay wala sina lolo at lola. Hinanap ko sila sa buong bahay, ngunit hindi ko sila makita. Hanggang sa makarating ako sa tapat ng silid sa dulo ng pasilyo. Ito na lamang ang hindi ko napupuntahan. At dito ko rin sila nakitang nakatayo kagabi. Lolo? Lola? Tawag ko sa kanila. Nakailang ulit pa ako ng tawag ngunit wala naman akong nakuhang sagot. Aalis na sana ako nang may marinig akong kaluskos mula sa loob. Natuod din ako sa aking kinatatayuan nang may tumawag ng pangalan ko mula doon. Ligaya. Halos hindi na iyon marinig dahil sa hina at bagal. Sigurado rin ako na hindi iyon guni-guni dahil nasundan pa iyon ng 3 beses. Dahan-dahan akong lumapit sa may pintuan ng silid upang makasigurado. Lolo? Lola? Anang ko. Mahinang tugon ang natanggap ko. Hahawakan ko na sana ang seradura ng pintuan nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan sa harapan ng bahay. Mabilis akong tumakbo papunta sa aking kwarto at sinarado ang pintuan ko. Kakaibang kaba ang namayani sa katawan ko, lalo na nang may kumatok sa pintuan na sinasandalan ko. Kinalma ko muna ang aking sarili bago ko iyon binuksan. Iha, handa na ang almusal mo. Anang lola na nakangiti. Kung kakauwi lang ni na lolo at lola, sino ang nasa loob ng silid? Sumilay ang takot sa aking dibdib, Sir Casper. Nalilito na ako sa mga nangyayari. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko o sino. Dahil nagsimula na rin akong magduda. Magkakasalo kaming kumain na 3 ng agahan. Tahimik lang ako habang pinapakiramdaman ang bawat kilos nila. Ewan ko ba? Pero wala na talaga akong tiwala. Pagkatapos naming kumain, ay iniwan nila ako sa sala. Lumabas upang magsibak ng kahoy si lolo at nag-aayos naman ng mga lamesa, lutuan at ibang mga gamit si lola. Habang abala sila sa likod bahay ay mabilis akong tumakbo papunta sa ipinagbabawal na silid. Mahina akong tumawag at kumatok sa may pintuan noon habang maingat na nakikiramdam sa paligid. Lolo, lola, ani ko. Kagaya kanina ay mahina at mabagal na tugon ang natanggap ko. Pero paano ako makakasiguro na sila nga ang totoong lolo at lola ko? Hinawakan ko ang saradura ng pintuan at sinubukang pihitin iyon. Pero nakalak iyon mula sa loob. Paano ko malalaman na kayo ang totoo at hindi sila? Tanong ko.
Kailangan ko munang malaman ang katotohanan bago ako gumawa ng hakbang. Dihado kasi ako dito, gayong dalawa sila at iisa lang ako. Advantage pa sa kanila ang pagiging dayuhan ko dahil hindi na ako pamilyar sa lugar na ito. My little Happy Bell. Anang ng boses ng lalaki. Nangatog ang tuhod ko dahilan ng pagkakasalampak ko sa sahig. Sabay-sabay na bumalik sa aking isipan ang mga munting alaala namin noon. Bagamat medyo malabo ang larawan sa utak ko, ay tiyak kong sila ang totoo. Sila ang tumatawag sa akin sa pangalang Happy. Happy ka na? Kahit nanghihina pa ang aking mga tuhod, ay pinilit kong tumayo nang marinig ko ang paghinto ng pag-ingay na mula sa pagsisipak ng kahoy mula sa labas ng bahay. Nagpunta ako sa aking silid at doon naupo sa kama. Paano ko sila ilalabas ng kwarto? Sino ang dalawang matanda na kasama ko? At ano ang kailangan nila? Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ng mga oras na yon. Takot at kaba ang nangibabaw sa buong sistema ko. Dahilan kung bakit hindi ako makapag-isip ng maayos. Hanggang sa may pumasok sa isip ko na pansamantalang solusyon. Lumabas ako ng silid at nagpunta sa may likod bahay. Nadatnan ko naman ang dalawang matanda na magkatulong na inaayos ang lamesang kahoy, lutuan at iba pa. Nagpaalam ako sa mga ito na mamamasya lamang ako sa labas. Hindi naman sila nagsalita at kapwa tumangulang. Sabay ngumiti lamang sa akin. Naglakad ako hanggang sa may makita akong bahay. Ilang metro rin ang layo noon mula sa lumang bahay namin. Kaya naman, hingal na ako nang makarating doon. Lakas loob akong kumatok sa pintuan at buong tapang na nagpakilala nang may magbukas nito. Kumusta si Nanay Leticia at Tatay Julio? Matagal ko na silang hindi nakikita. Sabi ng mga katiwala ay hindi na raw makakilos ng maayos ang mga ito. Dulot ng katandaan. Anang babae na nasa 40 na pataas ang edad. Katiwala. Ibig sabihin na hindi nga sila sina lolo at lola. Humingi ako sa kanila ng tulong dahil sinabi ko sa kanila ang lahat. Matatagalan daw ang pagdating ng mga pulis dahil malayo ang aming lugar. Wala namang problema doon dahil ang importante ay may dadating na tulong. Ang kailangan ko lang gawin ay maghintay at paniwalain ang dalawang matanda na wala pa akong alam. Kahit ayaw ko nang bumalik sa lumang bahay namin ay pinilit ko pa ring umuwi. Pinasigla ko ang aking aura at patay mali siyang pinuntahan ang dalawang matanda sa may likod bahay. Naayos na nila ang hapag at may mga pagkain na doon. Sa dami ng nakain ay parang isang buong barangay na ang kakain. Nagtanong naman ako kung may dadating ba na bisita. Ngunit wala naman daw. Naupo ako sa isang pang-isahang upuan na yari din sa kahoy. Pinanood ko lamang sila na abala sa pag-iihaw ng mga karne. Hindi namin mauubos ang lahat ng nakain dahil 3 lang naman kami. Kahit papalabasin nila ang tunay kong lolo at lola, ay sobra-sobra pa rin ito sa amin. Nang makatapos na silang magluto, ay naupo na rin sila sa tabi ko. Sinabi nila na para raw iyon sa akin. Selebrasyon daw sa aking pagbabalik. Pinasalamatan ko naman sila upang hindi ako mahalata. Inanyayahan na rin nila akong kumain. Natatakam ako sa paraan ng kanilang pagkain dahil ganadong-ganado sila habang nakakamay pa. Wala silang pakialam sa edad at kapasidad ng kanilang mga katawan dahil parang hindi sila matanda kung kumain. Napahinga naman ako ng malalim. Tsaka ako kumuha ng pritong karne. Hindi ko alam kung manok ba iyon o baboy. Pero malalaki ang gayat noon at parang kakaunti rin ang mga buto. Susubo na sana ako nang may mapansin akong kumikinang sa tumpok na pagkain sa may harapan ko. Kinuha ko iyon
at napanganga na lang ako sa gulat nang makita ang isang buong ngipin na may suot na silver ng ngipin rin na artificial. Pakiramdam ko ay iikot ang sikmura ko sa isiping hindi karni ng anumang hayop ang kinakain nila. Nagpaalam naman ako na magbabanyo dahil hindi ko na talaga kayang magpigil pa ng takot na nararamdaman ko. Pagkapasok ko sa loob ng bahay at pagkasarado din ng pintuan, ay napaupo ako sa sahig. Sabay takip ng aking kamay sa aking bibig. Gusto kong sumigaw at umalis na. Pero nag-aalala ako sa kaligtasan ko at ayaw ko ring iwanan sina lolo at lola. Napatakbo naman ako papunta sa may pinagbabawal na silid nang pumasok sa isip ko na baka wala na sila doon. Ayaw kong isipin na kabilang sila sa mga pagkain na nakahain doon. Kaya naman, kumatok ako sa may pintuan upang makasigurado na nandoon pa sila. Lolo, Lola, Tawag ko. Nakailang ulit pa akong tawag sa kanila pero wala akong natanggap na tugon. Hindi ko naman maiwasan na mapaiyak dahil sa takot, kaba at lungkot na namumuo sa aking dibdib. Aalis na sana ako nang may marinig akong kaluskos mula sa loob. Mabilis ko naman na pinunasan ang aking mga luha tsaka hinawakan ng seradura ng pintuan. okay lang po ba kayo dyan? Tanong ko. Sandali lang po, ilalabas ko po kayo dyan. Pero bago pa ako makasalita muli, ay malakas na bumukas ang pintuan sa may kusina. Mabilis akong tumakbo papunta sa aking silid upang makahanap ako ng maidadahilan. Hinanda ko naman ang aking sarili sa posibleng mangyari. Mga ilang minuto pa ay maras na bumukas ang pintuan ng silid ko na ikinagulat ko. Tumambad sa akin ang galit na muka ng dalawang matanda. Tinanong ko sila kung ano ang problema at nagdahilan na lamang ako na masama ang aking pakaramdam. Pero hindi sila nagsalita, bagkus ay pumasok at lumapit sa akin ang matandang babae. Hinawakan nito ang braso ko at pinilit akong tumayo. Napasigaw naman ako nang hawakan din ako sa kabilang braso ng matandang lalaki at hilahin nila ako pareho palabas. Dinala nila ako sa may sala at maras na pinaupo sa upuan. Pinangingibabawan ako ng takot at halos tumalo na ang aking puso sa aking dibdib nang mag-iba ang aura ng mga ito. Nagbago ang hilatsa sa kanilang mga muka at sigurado ko na hindi na sila normal. Sinusubukan ko silang kausapin upang kumbinsihin, ngunit hindi na sila nakinig. Bagkus ay inangilan lamang ako. Bawat oras na lumilipas ay parang taon ang pagkaramdam ko. Habang tahimik na nananalangin na dumating na sana ang mga pulis. Wala naman silang ginagawang masama pero pinipilit nila akong kumain ng karne ng tao na hindi ko naman alam kung kanino at sino iyon. Hindi ko alam kung ilang beses na akong nagsuka dahil sa pamimilit nila na kainin ko ang pagkain na hinain nila. Pero talaga nga naman na mabuti ang may kapal. Dahil makalipas ang ilang minuto ay may kumatok na sa may pintuan kasabay ng pag-anunsyo ng pagdating ng mga residente. Tulungan niyo po ako. Sigaw ko. Sa kabutihang palad ay hindi na nagsayang pa ng oras ang mga otoridad at pinersan na lamang buksan ang pintuan sa harapan. Pumasok sila sa loob, ngunit kaagad naman na nakatakbo ang dalawang matanda palabas gamit ang likod na pintuan sa may kusina. Hinabol sila ng mga pulis palabas at ang ilan naman ay dinaluhan ako. Sinabi ko naman kaagad sa kanila ang mga nangyari at binanggit ang tungkol sa mga lolo at lola ko. Mabilis naman silang sumaklolo at binuksan ang silid ng dulo ng pasilyo. Hindi ko naman mapigilan na hindi mapaiyak nang makita ko ang kalagayan ng mga ito. Punit ang kanilang damit, balot ng dumi, mapayat
at halos hindi makakilos. Tinulungan naman sila ng mga otoridad at lahat kami ay pinasakay sa sasakyan upang dalhin sa istasyon ng pulis. Sa kasamang palad naman, hindi nahuli ang dalawang matanda, Sir Caspar. Bigla na lamang daw nawala ang mga ito nang makatapak sila sa kakahuyan. Pero hindi raw sila ititigil sa paghanap upang wala na raw mabiktima pa ang mga ito. Sinundo naman ako ni na Mama at Papa nang mabalitaan nila ang mga nangyari. Sinamahan na rin namin sina Lolo at Lola upang maalagaan sila at masigurado na hindi na sila babalikan pa ng dalawang nilalang na yon. Magpasangga ngayon ay hindi pa rin alam kung nasaan na ang dalawang nambubulabog na aswang. Baka nasa lugar nyo na, hindi nyo lang kilala. Paki-comment down below. Baka may dayo dyan, silip-silipin nyo naman.